We acknowledge your presence in this place, Lord God. Minamahal ka namin, Lord. Pinupuri, Panginoon. Kulang mga salita, Lord, upang ilarawan pang kadakilaan mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa cross, Lord. Salamat, Panginoon, at ikaw ay nagpakababa upang lahat kami ay maiangat. Wala kaming pag-asa, Lord, ngunit dahil sa iyo, lahat kami ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat, Lord. Dahil sa iyo, nakilala namin ang aming Ama sa langit. Hindi namin, Lord, ma-describe ang pagmamahal na ipinadama mo sa amin, Panginoon. Sa tabog ang puso namin, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang aming pag-intindi upang malaman kung gaano kalawak ang iyong pagmamahal sa amin. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, na sa kabila ng pagmamahal, dakilang pagmamahal mo sa amin, Lord. Hindi ka pa rin namin sinusunod. Nakukuha pa rin namin gumawa ng mga bagay na hindi mo gusto, Panginoon. But Lord, because of your love, there is no judgment, Lord God. Because your love covers a multitude of sins, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, I pray, Lord, that itong hapon na ito, tanging ang salita mo lang, Panginoon, ang mai-preach sa altar, Lord God. I pray that you will open our heart, you will open our mind to receive your word. Holy Spirit, I pray that you will enlighten us and that you will guide us, Lord, as we walk in our Christian life to Christ-like maturity. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Naiyak ako sa kanta eh. Sensya na. Okay, ngayong hapon na ito, okay lang ba sa inyo kung gumamit ako ng upuan? Uupo ako, okay lang? Kasi merong issue yung pa ako. Nakapaglakad naman ako, kaya lang hindi ako hindi ako makatayo ng matagal, no? So, if you don't mind. Uy. Hallelujah. Oh. Nararamdaman niyo ba ang presensya ng Panginoon sa hapong ito? Hallelujah. I pray na hindi niyo lang dito mararamdaman yung presensya ng Panginoon, pero sa araw-araw na ating buhay, no? Kung nasa bahay ka man, nasa opisina ka man, o nasaan ka man, panalangin ko na maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Okay, sandali lang po. Di ba para akong teacher? Okay, pwede na po nating ilabas yung aking presentation. Ayan. Ayan. Ang aking tema for today is violet. Paborito ni Meng. Okay. So, ang ating pag-uusapan ngayon, ang aking topic ay ang paglilingkod sa ating lungsod. Ito pa rin ay part ng A Church for the City. Amen? So, matagal na nating naririnig yung mga salita ng Diyos na pinapahayag dito sa church na to na tungkol sa pagmimisyon. Amen po ba? Okay. Ngayon, kung naririnig natin ang mga salita ng Diyos na pinapahayag, as a church, kailangan natin mag-respond. Amen? Or tumugon. Okay, kasasabi ko lang, kailangan nating tumugon.
Amen. Okay, pero yung sinasabi kong pagtugon ay hindi lang yung pagsasabi ng amen. Okay, syempre, isa rin yung form ng pagtugon. Amen means you are agreeing. Pero ang pagtugon talaga na sinasabi ko ay, pag narinig natin ang salita ng Diyos, ay hindi lang natin to nalalaman. Bagkus ito ay ating isinasagawa or ito ay ating sinusundan. Amen po ba? Kasi iba yung nakikinig tayo ng preaching at nalalaman natin pagdating sa bahay ay hindi naman natin ginagawa or ino-obey. But as a church, as Remites, we are to hear the word and obey it. Amen po ba? Amen. Oh, thank you po, sister. So, napag-aralan na rin natin na ang simbahan ay hindi lang isang lugar or isang building. Tama po ba? Ngunit, ang isang church ay hindi lang yung lugar na pinagdadausan natin ng gawain at magpe-praise and worship tayo, di ba? Ngunit na pag-usapan natin, ang church po ay kayo mismo, ang mga miyembro ng Rema. Amen ba? Okay, tayo ang katawan ni Kristo. So, kailangan na ang mga anak ng Diyos ay magkaisa sa mithiin na maabot natin ang buong lungsod ng Marikina. Di ba ito yung pinag-uusapan natin? That's why we are called the church, a church for the city, because we are trying to reach our community. Amen po ba? Kasi ang isang church na hindi nagre-reach sa kanyang community ay patay na church. Dahil wala man lang siyang impact or hindi man lang siya nararamdaman. Di ba napag-usapan na rin natin yung tatlong klase ng church? Yung isang church ay yung apathetic, kung saan church lang siya, nandyan lang siya, may sarili silang activities, may sarili silang, pero wala sila masyadong keber, o wala sila masyadong care doon sa nangyayari sa kapaligiran nila. Ang isa namang klase ng church na pinag-uusapan natin ay yung mga, nakalimutan ko na yung tawag, pero itong church na to, kinokontra niya ang gobyerno. Parang sinasabi niya, kami ang tama kasi kami ang church, yung gobyerno, mali yan. Or kunyari, ang gobyerno, ang municipality, nagdaos ng isang event para sa mga bakla. Di ba nangyayari po yun? Yung nagkakaroon ng mga pageant ng mga bakla, di ba? Yung church, masunog kayo, kainin kayo ng lupa, mga bakla, di ba? Ganon. Pero hindi po tayo ganon dahil ang mga tao pong katulad nila ay nilikha rin ng Diyos. Tama po ba? At ang trabaho natin or ang ating mission ay abutin sila. Amen? Yung isa namang klase ng church ay yung church na gumagaya. Parang nakikitulad sa mga nangyayari sa ngayon. So kung yun nga, merong mga atheist or merong mga homosexual, nakikibagay din sila, homosexual din sila. Pero dinadala nila yung salita ng Diyos. Pero buti sana kung dinadala nila yung salita ng Diyos. Ang problema sa pakikibagay ay natatakot tayong ma-offend sila. So ang nangyayari sa salita ng Diyos, imbes na ang salita ng Diyos ay tumusok sa kanilang puso, ito ay pinapalabnaw natin. Palabnawin mo yan kapatid para hindi sila masaktan, para maabot natin sila. Ngunit hindi ito ang gusto ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon lamang ang makapagbabago ng buhay, hindi ikaw kapatid. Amen? Hindi yung strategy mo na makibagay tayo sa kanila. Huwag natin palabnawin natin yung conviction ng salita ng Diyos para hindi sila ma-offend, para kuha natin sila sa simbahan. But, kapatid, the truth will set them free. Amen po ba? Amen. So, continuing, ang text natin sa gabing ito ay matatagpuan natin sa libro ng 1. Okay, may nagdadala pa ba ng mga Bible dito? Yung may Bible, pwede po itaas yung mga Bible nyo. Sige, yung mga Bible sa phone nyo, pakitaas yung phone nyo na may Bible. Okay, konti lang mga kapatid. Ang Bible, kailangan laging dala. Amen ba? Ayan. Padami ng padami. Dapat pag tinanong ko, may Bible ba? Taas agad. Amen ba? Okay, so ang ating pag-uusapan ay tungkol sa ang text natin is 1:13 verse 1 to 17. Okay. Jella, very good ka. Hindi gumagana to.
Akala ko ba okay ito? Anyway, next slide please. Okay, basahin po natin yung 1:13 verse 1 to 17. Okay, sabay-sabay, ready, go. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Bago dumating ang kapistahan ng paglagpas, alam ni Jesus na ang kanyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutan ito at pumunta sa Ama. Inibig niya ang mga sa kanya na nasa sanlibutan ito. Inibig niya sila hanggang sa wakas. At nang matapos ang hapunan ay inilagay nga ng Diablo sa puso ni Judas na ipagkanulo si Jesus. Si Judas ay taga-Keriot na anak ni Simon. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nga, siya ay tumindig mula sa paghahapunan at itinabi ang kanyang mga kasuotan. Siya ay kumuha ng tuwalya at binigkisan ang kanyang sarili. Tinali niya yung tuwalya sa kanyang sarili. Pagkatapos nun ay nagbuhos siya ng tubig sa palanggana. Sinimulan niyang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Pinunasan niya ang kanilang mga paa ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, ang aking ginagawa ay hindi mo nababatid sa ngayon. Ngunit mauunawaan mo rin ito pagkatapos. Tumugon si Pedro sa kanya, kailanman ay hindi mo huhugasan ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Sinabi ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, hindi lamang ang aking mga paa, kundi gayon na din ang aking kamay at ulo. Gusto pa niya, paliguan siya, no? Sinabi ni Jesus sa kanya, ang taong napaliguan na ay ang paa na lang ang kailangang hugasan. Siya ay lubos ng malinis. Kayo ay malilinis na, bagamat hindi lahat. Sino kaya yun hindi malinis din? Ito ay sapagkat alam niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. O, si Judas pala yun. Ito ang dahilan kaya niya sinabi, hindi ang lahat sa inyo ay malinis. Pagkahugas nga niya ng kanilang mga paa at muling makapagsuot ng kanyang kasuotan, siya ay umupo. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. Tama ang sinasabi ninyo sapagkat ako nga. Yamang ako na inyong Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din nga kayong maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin ang tulad na ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay hindi rin higit na dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung alam na ninyo ang mga bagay na ito, ay pinagpala kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Papurihan natin ang Panginoon sa kanyang salita. Okay. So, nung nabasa natin itong this is a very special passage in the Bible. Alam niyo ba kung bakit? Ito yung in-spend ni Jesus Christ yung last 24 hours of His life on earth. Diba? Now, knowing this, kayo naman ang tatanungin ko. May tanong ako sa inyo, mga kapatid ha. Ang gusto ko, bago nyo sagutin, pag-isipan nyo munang mabuti. Amen? Ready na ba kayo sa tanong ko? Hindi pa yata kayo ready. Dapat tumugon. Amen. Okay, ito yung katanungan. Basahin. O yan. Anong gagawin mo? Pagka meron ka na lang 24 hours para mabuhay, yung iba sa inyo, maluloka. Di ba?
Pero sa totoo lang, kung talagang iisipin natin ito, anong oras na ngayon? quarter to 5. Tama? Ibig sabihin, bukas ng quarter to 5, tsugi ka na. Okay? Anong gagawin mo? Okay? Sige, yung iba, may narinig ako manalangin. Okay? Meron ako narinig kanina doon sa morning service ay gagawin daw niya yung kanyang bucket list. Alam niyo ba yung bucket list? Yung bucket list, ito yung isang listahan ng mga bagay na gusto mong gawin bago ka man lang mamatay. Ano-ano yun? Kunyari, mag-skydiving ka, magpahabol ka sa leon, yung mga ganun. Pumunta ka sa tuktok ng Mount Everest. Ayan po ang tulad niya ng bucket list. Kayo, ano ba ang bucket list nyo? O yun. So yung iba sa kanila, ganun ang gagawin. Yung iba naman gagawin, katulad ni, ayoko na magbanggit ng salit ng tao, no? Pupunta sila sa pinakamagarbong restaurant dito sa Pilipinas. At ang gagawin nila, orderin nila lahat ng mga mamahaling pagkain doon. Di ba? Wala silang pakialam kung gaano kamahal yan, basta order yan, pabili niyan, pabili nito, pabili niyan. At kakainin niyang lahat, di ba? Kahit na bawal sa kanya, kunyari, mga sisig, yan, chicharon, chicharong bulaklak. Naku, tataas sa kolesterol niyan. Kapatid, para sabihin ko sa'yo, baka hindi ka na umabot ng 24 hours. Pagka ginawa mo yan, di ba? Wala silang pakialam kung magkano babayaran nila kasi iiwan nila yung bill sa kanilang mga kamag-anak. Okay. Yung iba naman, ang gagawin nila, they will just spend an intimate time with their family. Diba? So, anak, halika, dito muna tayo sa bahay, mag-usap-usap tayo, hapunan tayo, sabay-sabay, o kumusta ka na? Anak, ito, panganay ko, di ba? Naaalala ko pa nung bata ka, ang cute-cute mo. Di ba? Lagi kang hinihiram ng lolo mo, ganyan. Kadalasan sa maalaala mo, kaya ito yung mga nakakaiyak na parte, di ba? Yung pagka naalala mo pa, yung sa asawa mo, naalala mo pa, nung una tayong nagkita. Di ba? Hinablot mo nga yung kamay ko eh. Di ba? Tapos binibitawan ko, ayaw mo pa nga eh. Dahil hindi ko kayang bitawan, sige na nga. Di ba? Ganyan. Yung iba naman, kung ikaw ay magulang, gagawin mo, hahatiin mo na yung mga ari-arian mo sa mga anak mo, di ba? O ikaw, sa'yo yung kusina. Kasi yung bahay lang ari-arian. Ikaw, sa'yo yung kwarto namin. Ikaw, sa'yo yung sa'yo yung sala. O ganyan. Or kung hindi naman, sa'yo yung lupa sa Montalban, sa'yo yung poultry sa Isabela, sa'yo yung resort sa Real, yung mga ganyan, di ba? Yan. Sa iba naman, mga bata pa, meron silang crush na hindi nila malapit-lapitan. Pero dahil tsugi na ako bukas, lalapitan mo, love you! Di ba? Ganun na kaagad. Di ba? Magugulat mo. I love you ako na. Pero parang ganun, di ba? Kumbaga, sa madaling salita, i-relish mo na yung moment. Kumbaga, lahat ng mga bagay na makapag-a-uplift sa soul mo, gagawin mo na. Amen ba? Pero, anong ginawa ni Jesus? Di ba? Yun yung tanong ko. Ganito ba yung ginawa ni Jesus? Okay? Pag-aralan natin kung ano yung ginawa ni Jesus. Amen. Tignan natin sa next slide. Okay. Basahin ulit natin yung 1:13, verse 1 to 5. Okay? Sabi doon, bago dumating ang kapistahan ng paglagpas, alam ni Jesus na ang kanyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutan ito. So alam niya na yun na kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos nung pangyayari na iyon, di ba? Alam na niya na merong magkakanulo sa kanya. Tapos, tuloy natin, inibig niya ang mga sa kanya na nasa sanlibutan ito, inibig niya sila hanggang sa wakas. At nang matapos ang hapunan ay inilagay nga ng Diablo sa puso ni Judas na ipagkanulo. Tuloy-tuloy, okay? Anong makikita natin sa verse na ito? Ito ay mahalagang passage nga, di ba sabi ko, dahil limitado na ang oras ni Jesus. Ngunit, di ba, ano ang naramdaman niya? Ano ang gusto niyang gawin nung nalaman niya na limitado na ang oras niya? Dito natin makikita ang pinakamataas na anyo ng expression of the love of Jesus.
Kumbaga, ito na yung pinaka-ultimate expression of my love. Ano ba yun? Di ba? Mamaya malalaman natin. Sa mga sandaling ito, alam na ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya, kung paano siya ipagkakanulo ng isa sa mga disipulong kumakain sa parehong hapag na pinagkakainan niya. Kumbaga, nandyan lang. Di ba? Kung anong klaseng paghihirap ang pagdadaanan niya. Di ba? Alam niyo, naalala niyo ba bago tong supper, merong nag-pray si Lord sa Gethsemane, Garden of Gethsemane, di ba? Sinabi to, nagdala siya ng kanyang tatlong disciples. Okay. At that time, sobrang balisa na si Jesus dahil sa sorrow nararamdaman niya sa puso niya. So sinabi niya sa tatlo, si Peter, James, John ba yun? Ayun, sinabi niya sa tatlo, pag-pray niyo ako habang ako'y nananalangin. Tapos sobrang pananalangin ng Panginoong Diyos, nagpawis siya ng butil ng dugo. Sa sobrang paghihinagpis niya sa pagdadasal sa kanyang ama, kung maari lang, Panginoon, if it's your will, take this cup away from me. Sobra, but if it's your will, then just be it, di ba? Talagang yung, nangyayari na sa inyo yun, sobrang pagdadasal nyo, nagdudugo yung pawis nyo. Hindi pa naman, di ba? So parang gano'n yung paghihinagpis ng Panginoong Diyos. Pero alam niya na wala yun, sasapitin niya bukas. Bakit? Dahil ang dugo na yun hindi lang sa noo, sa lahat ng parte, sa lahat ng kalamnan ng kanyang katawan. Amen ba? Pag malalaman mo na bukas hahambalusin ka ng latigo na puro tinik, anong mararamdaman mo? Di ba? May excite ka ba? Yes! Woo! Looking forward. Di ba? Hindi naman, di ba? Baka doon pa lang mamatay ka na sa mabaliw ka na, di ba? Pero paano hinandle ng Panginoon ito? Siya ay kalmado, siya ay matatag. You know why? Because He knows the purpose. He knows His purpose of coming down to earth. Amen ba? And that purpose is to serve. It is not to be king, para sambahin siya, bigyan siya ng special treatment, na gano'n naman talaga ang gusto ng mga disciples niya, gawin siyang political king. Dahil may kapangyarihan nga magpagaling, ikaw ang hari dito, hindi yan sina Herod, ganyan. But Jesus had a different plan, amen ba? His sole purpose sa pagbaba niya dito sa lupa at sa pagkakatawang tao is to serve. Amen? And to, what? And to save mankind. Amen po ba? Siguro doon sa mga panahon na yun, nararamdaman na rin niya kung ano yung pakiramdam nung pinapako siya, yung pako na tumatama sa mga buto-buto niya dito sa Diba? So, kumbaga, pag iisipin niya, torture na kaagad, iisipin mo pa lang, diba? Paano pa yung mangyayari? So, ganyan ang pinagdaanan ng Panginoon, mga kapatid. I just want you to have that image in your mind kung gaano kagrabe yung pagdadaanan niya sa ano ang inaakto niya. Wala, kalmado lang, di ba? Amen po ba? Alam din niya na yung mga kasama niya doon sa mesa na yon ay ibebetray siya, i-deny siya, they will deny him, they will deny even knowing him. Jesus, wala akong kilalang Jesus. Sino yun? Diba? Imagine, yung mga tao na yun na you spend time with sa huling panahon ng iyong pagkabuhay, sila yung mga tao na magbe-betray sa'yo. Amen? Pero ang composure ni Jesus, di ba? Wala, kalmado lang siya. Amen? Magpatuloy tayo. Alam ni Jesus na binigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nga siya ay tumindig mula sa paghahapunan at inabi ang kanyang mga kasuotan. Okay. Nabasa na natin to kanina. Itong verse na to, ang laman nito ay, sa madaling salita, ang highest form ng kung babalik tayo dito sa inibig niya sila hanggang sa wakas, ang English translation na to is, yun nga yung sinabi ko, this is the highest form of love. Pinakita niya. Bakit, di ba? Parang OA naman, bro. Highest form of love, huhugasan lang yung paa. Naisip niyo ba yun?
Di ba? Hindi pag hinugasan ko yung paa mo, ibig sabihin, highest form of love yun. Malalaman natin mamaya yung meaning nun. Amen ba? Dito sa verse 3, alam ni Jesus ang kapangyarihan na mayroon siya. Pero pinili pa rin niyang mapasa ilalim sa mga Romano, sundalong Romano. Amen ba? He chose to suffer. Amen? Para sa atin. Ngunit si Jesus, hinarap niya ang lahat ng ito ng buong kalooban. Siya ay kalmado at may kapayapaan. Hindi dahil matapang siya or hindi dahil malakas ang loob niya, ngunit dahil alam niya na ang kapalit nito ay kaligtasan ng sanlibutan. So, in summary, naglingkod si Jesus sa huling sandali ng buhay niya. Kumbaga, dito mo makikita yung, yung pagiging selfless. It's not about me, di ba? Even in the last moments of my life, I know my purpose, sabi ni Jesus, alam ko ang purpose ko ng pagpunta dito sa earth hanggang sa huling, which is to serve, hanggang sa huling sandali ng aking buhay, ito pa rin ang gagawin ko. Amen ba? Ganun ang ating Panginoong Diyos. Ayon sa Biblia, ang pinakamataas na anyo ng pagpapakita ng pag-ibig, doon nga sa verse na to ay ang paghuhugas ng paa. Okay. Dito sa, nung sinabi nga natin na, in summary, Jesus chose to serve doon sa huling oras ng mga buhay niya, hindi naman niya ito magagawa kung walang pagmamahal ito. Siyempre, ang pagsaserve niya ay nababackupan niya ng pagmamahal. Diba? Kung titignan mo ulit, kung babasahin mo ulit yung 1:13 verse 1 to 17, makikita mo ang tatlong katangian ng pag-ibig ni Jesus. Okay? Number 1, next slide. Number 1 ay ito, tatlong katangian ng pag-ibig ni Jesus. Number 1, nagmahal si Jesus ng walang pagmamaliw or enduring. Okay? Nagmahal siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Okay. Nung pagbabalikan natin yung panahon na binubuo pa niya yung kanyang disciples, di ba? So, pinili niya sila noon kahit na sila ay makakasalanan. Amen ba? At pinangaralan niya sila, di ba? Tungkol sa amang nasa langit, di ba? Sa pamamagitan ng mga parables, ganyan. Tapos, ano pang ginawa nila? Para madagdagan ng pananampalataya ng kanyang mga disciples, ano ginawa niya? Nag-perform siya ng, ano yung pinerform niya para madagdagan ng kanilang pananampalataya? Miracles. Tama ba? Milagro. Okay? Nagmimilagro siya. So, inalagaan talaga niya yung mga disciples niya. At minahal din ni Jesus Christ hanggang sa huling sandali. Kung kilala natin yung mga disciples, tatanungin ko kayo, perfect ba sila? Okay sila? Hindi, di ba? Kung titignan mo nga, yung pinaggagawa ng mga disciples noong kapanahon ni Jesus, mahilig sila magpataasan. Lagi silang nagko-compete sa isa't isa. Mas magaling ako sa'yo. Ay, ako si Peter, ako pinakamagaling sa inyo. Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Lagi silang nagmamataasan. Titigas ang ulo, makukulit. Madalas, si Mateo pa nga, di ba? Doon sa Mateo, Book of Matthew, nung in-announce ni Jesus ang kanyang pagkamatay, sinabi ni Pedro na, Panginoon, hindi ko papayagan na dakipin ka at saka patayin ka, di ba? Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Alam mo, bago pa tumilaok ang manok, ide-deny mo na ako ng 3 times. O, ano nangyari? Di ba ganun nga? Di ba? Ano pa? Nung ipako si Jesus sa krus, nasaan yung mga disciples niya? Nandun ba? Wala. Di ba? Ano ginagawa? Nagtatago. Meron pang isang eksena doon. May isang disciple na nagpapainit siya ng kamay niya doon sa isang baga. Nakita siya ng maliit na na bata. O di ba ikaw yung yung disciple ni... Tapos dininay niya, hindi ko kilala si Jesus. Oo, ganun yun. Ganun, di ba? These are the kinds of people Jesus would love till the end. Amen ba? Ngayon, mga kapatid, ang pagmamahal kung ang pinakitang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga disipulo ay ganun-ganun na lang, kapatid, pareho din yung pagmamahal na meron siya para sa atin. Amen? Jesus loved us not because we deserve His love. Okay? Kasi kung yun lang ang basihan ng pagmamahal, wala na siyang mamahalin dahil we don't deserve His love. Amen po ba? But Jesus loved us because of Jesus
Nasaan na ba yun? Baka magkamali ako. Ayun, minahal niya tayo dahil hindi sa atin, di ba? Minahal niya tayo dahil ang karakter niya mismo ay mapagmahal. Amen ba? Sorry. Ang pagmamahal niya ay hindi natitinag. Amen? So, yun ang pagmamahal ng Diyos ng walang pagmamaliw. Pangalawa, nagmahal ang Diyos ng may pagkumbaba. Amen? Kwentuhan ko kayo tungkol ito sa washing of the feet. Okay? Nung panahon kasi ng Hudyo, meron silang Jewish custom. Ano ba yung custom sa Tagalog? Kaugalian ba to? O basta meron kaugalian ng mga Hudyo na bago ka pumasok sa isang bahay, ay maglilinis ka muna ng paa. Di ba? Bakit? Bakit kailan maglinis ng paa? Kasi noong unang panahon, wala pa namang mga simento. Di ba? Ang dadaanan mo, lupa. Kung umulan, putik. Di ba? Tapos yun ang parang means of transportation nila. Maglalakad lang sila. Di ba? Minsan, pag walang tsinelas, nakapaa. O pag medyo mayaman ka, meron kang sandals. Pero pag yung talagang yayamanin, kunyari, mayor ka noon. Hindi, meron kang donkey o kaya kamelyo, di ba? Yung mga donkey na yan, saan dumudumi yan? Di ba? Doon sa parehong kalsada kung saan ka dumadaan. Di ba? Amen ba? That's why it is a tradition or it is a custom sa mga Jews na bago ka pumasok sa bahay, maghuhugas ka muna ng paa. Ngayon, may mga bahay na ang nagmamay-ari nito ay maraming pera, mayaman. So, meron silang mga alipin. Amen po ba? Ang mga bahay na merong alipin, pag pumasok ang bisita, tinatanggal ang sapatos ng bisita at ito ay hinuhugasan. Amen po ba? Ngayon, syempre, pagka mayaman ka, hindi lang naman iisa yung mga alipin, di ba? Marami sila. At yung sa dami ng mga alipin nila, mayroon din yan mga rangko. Di ba? Parang may Miss Minchin dyan, or may mayordoma dyan. Meron din naman yung pinakamababa. Pinakamababang tungkulin ng pagiging isang alipin, yun ang naguhugas ng paa. Amen ba? Nagagets nyo na kung ibig sabihin, nakikita nyo na ngayon kung bakit, di ba? Profound nung ginawa ni Jesus na paghuhugas ng paa. Tuloy ko lang. Okay, ngayon, doon sa Last Supper, pumasok, syempre, yung isang lugar na pinagdausan ng Last Supper, lang yun parang, ewan ko kung, isang lugar lang yun na hindi naman talaga nila napupuntahan, parang pinagamit lang sa kanila. So, pagpasok nilang lahat, walang hugas-hugas ng paa. Basta pasok lang, di ba? Tapos, kung makikita mo sa verse, diretso na sila sa pagkain. Di ba? Bakit? Di ba? Bakit kaya nila ginagawa ito? Bakit hindi man lang sila naghugas ng kanilang sariling paa? Or wala man lang ni isa sa mga disciples niya ang nag-volunteer na hugasan ang paa ng kanyang kapatid, di ba? Or ng kanyang kapwa-disciple. Bakit? Ibabalik ko ulit kayo dun sa kanina. Di ba nga, ang mga disciples, nagpapataasan sila Di ba? Ako si Peter Bakit ko huhugasan yung paa mo? O kaya sa isang company, ako yung boss dito ikaw manggagawa ka lang Bakit ako magsusorry sa'yo? Ayan na. Di ba? Ako yung superior mo di ba? Bakit hindi mo ako sundin, di ba? Kahit alam mo naman na tama naman at may katuwiran, di ba? Parang ganun yung sinasabi ko, di ba? Jesus, so nobody was humble enough to wash their brother's feet, not even their own feet. But what happened? Jesus steps forward and took the duty of the lowest servant. Ang ginawa niya, kumakain sila, kain sila dyan. Katapos silang kumain, bigla na lang si Jesus, nagtanggal siya ng coat niya. Di ba? Tapos siguro saan pupunta yung si Jesus? Glagay ko siya ng tuwalya, tinali niya dito. Tapos may dala na siyang planggana. Tapos inisa-isa niya, bawat disciple. Ano sa tingin niyo ang naging reaction ng mga disciples? Nagulat, di ba?
Lord, ba't mo ginagawa yan? Kung mapapansin nyo dito sa verse na ito, sinabi dun sa chapter 3, ibinigay na ng Diyos ang lahat sa kamay ni Jesus. Ibig sabihin, napakamakapangyarihan niya. Siya lang naman yung second person ng Trinity. Wala lang, yun lang naman. Pero para sa isang Diyos na gumawa ng trabaho ng pinakamababa sa mga servant, this is extraordinary. Amen ba? O sige, patuloy natin. Okay, bakit ba ginawa to ni di ba? Bakit ba ginawa to ni Jesus? Okay? Jesus did not do this to gain his disciples' affection or para magpasiklab siya, di ba? Because Jesus did not need anything from them. Kasi siya ay Diyos na wala siyang nothing lacking. Lahat ng kailangan niya nandun, di ba? So, hindi yon ang reason kung bakit niya ginawa yon, di ba? Okay. So, sabi, nagmahal siya na may pagkakumbaba. Siya ay nagpakababa upang ang iba ay maitaas. Number 3 naman, next, nagmahal siya ng costly. Okay? Hindi ko maianot sa Tagalog. Pero pag sinabi mong costly, ano ibig sabihin ng costly? Mamahalin, di ba? Mataas ang value. Okay? Dito kung babasahin niyo ulit ang verse na to, parang meron ng preamble si Jesus na sa kanyang pagkamatay. Kaya nga, hysterical si Peter na, ay Lord, hindi ako papayag na ganyan, di ba? Pero dito sa verse na to, sinabi niya na dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan ay He will give His own life para mahugasan tayo ng blood ng Panginoon. Amen ba? If washing of the feet was condescending enough, ano na ba yung condescending? Parang nakakawala ng dignidad, di ba? Wala yan kumpara dun sa pain at saka sorrow. Pain at saka sorrow na nararamdaman niya when He suffered on the cross. Amen? Kumbaga, kung sa tingin ng mga disciples niya na grabe naman tong naguhugas si Lord ng ba, hindi pa nila alam kung ano yung sasapitin ni Jesus, di ba? Okay? He loved until His last breath, knowing that the people who are close to Him the most, which is the disciples, would betray Him and even deny knowing Him. Okay? Remember, mga kapatid, at this moment, Jesus was not God. I mean, He's God, pero nasa form siya ng man. Amen ba? So, ibig sabihin, ang isang man, pagka na-betray ka, di ba ang sakit-sakit nun? Jesus was not spared from that hurt. Kasi nasa loob siya ng katawan ng man eh. So, nakakaramdam siya kung ano ang naramdaman mo pagka binetray ka o iniwan ka ng boyfriend mo o niloko ka ng boyfriend mo. Ganon din yung hapdi. Di ba? Na pagka-betray. Amen ba? Meron ba ditong nakaka-relate sa ganon? Wala naman, di ba? Amen. Meron ba nakaka-relate? Tugon. Wala. Nahihiya. Okay. Ano pa? Why is this costly? Because it cost Him His godhood. Di ba? Diyos siya eh, di ba? Pero isinantabi niya yon para maging tao na Diyos, di ba? So that what? He could share our weakness. Maramdaman din niya, Lord, hindi ka naman fair eh. God ka, kami tao lang. O, di sige, magiging man ako. Di ba? Para maramdaman ko yung weakness nyo, para maramdaman ko yung sakit nyo, di ba? Para maranasan ko rin ang maging matempt. Amen ba? Sinasabi, si Lord, hindi naman matetempt yan kasi God nga yan. God, hindi eh. Naging man nga siya, so He is slave to flesh. Amen ba? So nagkatawang tao siya para pakita sa inyo, para sabihin sa inyo na pwedeng hindi matempt, kapatid. Amen? Na pwedeng magkaroon ng relationship with the Father, gaya nung relationship natin noon nung hindi pa nagkakasala si Adam and si Eve. Amen ba? So, it cost Him His deity to become man so that He could share our weakness, He could feel what we feel, and bear all our sins, and our relationship with the Father
Yan, bear all our sins. And lastly, para ma-restore ang relationship natin sa Father. Amen. Okay, next slide please. Ayan. Sorry. Ayan. O, sige, pag-usapan natin ngayon, sabihin mo sa akin, Brother Chris, ano ba ang significance niyang paghuhugas ng paa? 'Di ba? Why is this so important? Okay? Kailangan pa bang hugasan yung paa? Paano hugasan ng Panginoon yung paa ko? Wala namang physical na katawan si Jesus ngayon. 'Di ba? Tignan natin yung verse 10. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang taong napaliguan na ay ang paa na lang ang kailangan hugasan. Siya ay lubos ng malinis. Kayo ay malinis na, bagamat hindi lahat. Ito ay sapagkat alam niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. At ang dahilan kaya niya sinabi, hindi ang lahat sa inyo ay malinis. Okay. Basta ito yung verse. Ang mahalaga dito yung ang taong napaliguan na ay ang paa na lang ang kailangan hugasan. Okay. Kailangan bang hugasan ni Jesus ang ating mga paa? Ang answer is yes. Okay? Bakit? Kamo. Dahil ito ay, gusto ko makita yung ni Peter eh. Meron yun yung sinabi, para ikaw ay maging kaisa sa akin. Di ba meron yan dyan eh. Asan ba yun? Sorry. Ito, sabi niya sa verse 7, si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, ang aking ginagawa ay hindi mo nababatid sa ngayon, ngunit mauunawaan mo rin ito pagkatapos. Tumugon si Pedro sa kanya, kailanman ay hindi mo hugasan ng aking mga paa. Sumagot si Jesus sa kanya, kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Yan. Makikita natin yan sa 13 verse 8. So, kung ang tanong mo, Bro Chris, kailangan bang hugasan ng Diyos ang ating paa? Yes, ang sagot ko. Sa papaanong paraan? Okay, ganito. Ayan. Dahil, kung mapapansin nyo, nung namatay may dalawang klaseng paghuhugas eh. Okay, ito, explain ko sa inyo. Yung unang paghuhugas, ang paghuhugas ng paa is washing by water. Okay, ang pangalawang paghuhugas ay, walaan nyo, washing by the blood. Amen. Wow, washing of the blood. Kailan nangyari yung washing of the blood? Kailan nangyari yung washing by the blood? Di ba nung pinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, there was washing of the blood. Amen ba? At nung na-wash na tayo ng blood, meron na tayong pag-asa sa salvation. Amen ba? Okay, yun ang washing of the blood. Kaya nga, tingnan nyo itong verse 10, ang taong napaliguan na ay ang paa na lang ang kailangan hugasan. Yung sinasabi niya na napaliguan ka na by washing with the blood. Pero patay na ba si Jesus dito? Di ba hindi pa? Ano ang pinapakita nito? Merong foresight si Jesus kung ano mangyayari sa kanya. Di ba? Even sa verse 6, sabi niya kay Peter, ang mga, sabi niya sa verse 6, ang aking ginagawa ay hindi mo nababatid sa ngayon. Di ba? Ngunit mauunawaan mo rin ito pagkatapos. So meron na siyang, binibigyan niya na ng hint yung kanyang mga disciples na there will be the washing of the blood. Okay, so yun na. Na-explain ko na siya. Okay, doon naman tayo sa washing with water. Ano ba talaga ang significance nito? Ngayon, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya na lahat ng infirmity, iniquity ng man, di ba? At dinala niya sa cross nung binayubay siya. So nalinis na tayo sa ating mga kasalanan upang lahat tayo ay magkaroon ng salvation. Amen ba? Pero ano tong sinasabi natin na washing by water, washing of the feet? Okay.
Ang washing of the feet is, di ba sa ating mga Kristiyano, ang first step ng pagiging Kristiyano is receiving Jesus as your personal Lord and Savior. What happens after that? Dun ba natatapos yon? Hindi, di ba? Pag tinanggap natin ang Panginoon as our personal Lord and Savior, we have this journey that we will take. Di ba? And what is this journey? This is the journey to Christ-like maturity. Amen? Ngayon, ang journey mo, tanongin ka kapatid, kumusta yung journey mo sa Christ-like maturity? Hallelujah! Di ba? Di ba? Hindi natin sasabihin na perfect ang ating journey, ang ating walk sa pagiging Christ-like maturity. Bakit? Di ba? Nagkakasala pa rin naman tayo di ba? Kaya nga kailangan natin grace ng Panginoon. Amen ba? Sabihin ko ulit mga kapatid para maging malinaw sa ating lahat, ang pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa pagiging saved lang. We have to strive to become Christ-like. Amen ba? And we have to minister to our brothers. Amen ba? So, yun ang sinasabi natin na paghuhugas ng paa, di ba? So, ngayon tumanggap na ka na sa Panginoong Hesus, yun. That's why we need Jesus to clean our feet daily. Teka, saan ba nga kailangan to i-clean? Number 1, hindi naman lahat ng panalangin mo sa Diyos perfect Minsan meron kang mga panalangin na, sana hindi siya matuloy dun sa Saudi para or sana mahuli siya nung ng bababae. Kung minsan yung prayer natin sa Panginoon, hindi siya pure. Di ba? Pero sino ba ang dakilang intercessor natin? Si Jesus, di ba? So, bago ang panalangin mo makarating sa Diyos Ama, si Jesus, He is the one who filters our prayers. Amen ba? O ito na lang ginagawa ko pag i-preach sa inyo. Hindi mo alam, baka may mga error, di ba? Hindi natin alam because the Word of God is so rich, di ba? Pero bakit pa rin pinapayagan ng Panginoon na mag-preach ka dyan, Chris, para makatanggap sila ng salita ko kahit hindi perfect. Bakit? Because Jesus wants you to have a contribution in kingdom building. Kaya naman, ang Panginoon Diyos ay napakamakapangyarihan. Kung gusto ko, kayong lahat, maging perfect na servant ng Panginoon, kaya kong gawin because I am almighty, I'm all-powerful. But bakit pinapayagan ni Lord na itong baguhan na preacher na to, di ba, mag-preach sa inyo? Di ba? Because Jesus wants us to have a part in kingdom building. Ang gagawin niya, lilinisin niya yun. Kumbaga, parang isang mag-ina, gumagawa sila ng cookies. Yung raw materials para sa cookies, napakamamahal, di ba? Bebang? Yung mga chocolate chip, yung mga brown sugar, napakamahal. Pero, pinabayaan niya na yung anak niya gumawa ng cookies. 'Di ba? Kahit na masira, 'di ba? Kahit na masira 'yan, kahit sige, okay lang. Because I want my child to have a part in all of this. Amen ba? So, ganun ang ginagawa ng Panginoong Diyos na paghuhugas ng ating paa sa araw-araw. Amen ba? Kung titignan mo nga, yung pagkapako niya sa krus, matagal nang tapos yun Ikaw, mula nung pinanganak ka, nagkakasala ka na, di ba? Yung ginagawa mong araw-araw, linilinis, bawat isa sa inyo, nililinis ng Panginoong Diyos ang paa nyo. Kaya magpahugas tayo ng paa sa Panginoon. Amen? Okay. Ngayon, tignan naman natin to sa pananaw ng isang mananampalataya. So ito, ang paghuhugas ng paa sa pananaw ni Jesus. Tignan naman natin ang paghuhugas ng paa sa pananaw ng isang mananampalataya o isang tao. Jel, next slide. Sabi dito, yamang ako na inyong Panginoon at Guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din nga kayong maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin ang tulad ng ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit sa dakila
nadakila kaysa sa kanyang Panginoon ang sinugo. So, tuloy-tuloy na yan. Anong gusto kong kunin dito? Sabi ng Panginoon, inutos sa atin ng Panginoon, bago siya mamatay at mabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay maghugasan tayo ng paa. Okay? Pero kapatid, hindi ito literal. Baka mamaya kunin mo yung paa ng kapatid mo tapos bigla mo, hindi ito literal. Ang ibig sabihin nito, ganun. May kwento ako sa inyo. Merong isang grupo ng campers. Okay? Mga Christian tong mga to. Tapos pumunta sila sa isang kabundukan na hindi familiar sa kanila. So, nagkaroon ng ulan, tapos inabot sila ng gabi, nagkaputik-putik yung tent nila, di ba? Sa madaling salita, ang dudungis nila. Okay? Yung mga paa nila ang dudungis, no? Tapos nung kinaumagahan na napag-usapan nila yung topic nga natin, di ba? Ano rin sila ano rin sila sa natin topic. Sabi nila, kaya maghugasan tayo ng paa? Try lang. Di ba? Try lang. O di itong isang camper na to, pumunta doon sa kaibigan niya. Siyempre, pumunta muna sila sa tabi ng batis or ng stream. Okay, anong unang-unang gagawin ng camper na maghuhugas ng paa? Tatayo, uupo. Respond naman, tugon. Ano ang gagawin mo pag nasan ba ang paa? Nasa sahig. Paano mo maaabot yun? Yuyuko ka or luluhod. Di ba? Ang pagluhod is a symbol of humility. Okay? So, sa aktong pagluhod mo sa harap ng iyong kapatid, yun ay sign ng humility. Okay, so nandun na tayo. Meron na tayo na kuhang isang principle doon. Tatanggalin naman ngayon sapatos. Okay. Pagtanggal ng sapatos, anong makikita? Mabasa-basa pa, di ba? Mainit na basa, di ba? Pagtanggal, anong amoy? Yung amoy na mabaho pero babalik-balikan. Nangyari na ba sa inyo yun? Mabaho pero binabalik-balikan. Yung gaganunin mo, tas, ang baho. Tas, ang baho. Ang baho. Di ba may ganun, di ba? Meron ganun yung baho na binabalik-balikan. Tapos, simulan mo nang kukunin yung tubig at hihilamusan yung paa. Okay. Ano naman ang simbolo nito? Okay. Ang simbolo ng paghuhugas ng paa, ang dumi ay simbolo ng kahinaan. Okay? Simbolo ito ng karumihan or kasalanan ng tao. Okay? Ang paghuhugas ng paa niya ay isa itong tugon para mag-minister sa kanya. Kung titignan mo yung format ng TTP natin, ganun ang ginagawa natin mga kapatid. Nag-uusap tayo at nagko-confess tayo, di ba? This is the perfect example of confessing your sins. And yung pag-confess mo ng sin ay hindi lang para makapag-confess ka. Ang reason kaya 3 kayo, para yung kapartner mo sa TTP ay mag-minister sa'yo. Para palakasin ang loob mo, para patibayin ka sa iyong Christian walk. Amen ba? Okay, amen. So yun ang simbolo nun. Okay. Pero natatapos ba yun doon? Hindi. Meron ding participation dito yung nagpapahugas ng paa. Diba? Sino sa inyo dito? Kaya niyong ipakita sa akin yung mga paa nyo ngayon? Kaya niyong pakita yung mga patay na kuko nyo, yung amoy niyan, di ba? Yung imperfections ng paa nyo. Di ba hindi? Di ba? May participation ang isang tao na nagpapahugas ng paa dahil Dahil ina-acknowledge niya yung kanyang weakness. Pinapakita ko sa iyo, ito ako, I'm transparent, I'm confessing, ito, di ba? Basta nga sa inyo, mapayuko lang si brother na ganun. Kayo kung makapagtago kayo na mga kuko nyo, di ba? Ganun-ganun na lang. Tatago nyo pa sa likod ng upuan. Wala dito, Brad. Wala. Di ba? Ang ibig kong sabihin, ang participation ng nagpapahugas ng paa ay ito ay form of confession of your weakness. Diba? Ginagawa natin sa TTP. Inaalis mo ang iyong pride. Amen ba? Hindi ka nagmamataas.
Di ba? Tinatanggap mo na kailangan mo rin maministeran. Kaya kailangan mo ang ka-TTP. Dahil ang tanungin ko kayo mga kapatid, madali ba ang walk ng Christ-like maturity? Di ba hindi? Di ba? Kaya tayo may TTP para palakasin ang isa't isa, di ba? Patatagin tayo para mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Sino dito yung may mga TTP na, mga magigiting na, may mga TTP? Yan. Amen. I pray sa Lord na lahat tayo ay magkaroon ng TTP. Dahil para sa inyo yan, para sa pagpapalakas ng inyong pananampalataya. Amen ba? So yan, inalis mo yung pride, tinatanggap mo na kailangan mo rin maministeran, at okay, yan. Yan, kasi di ba nga sabi ko, para matanggal yung pride nung nagpapahugas. Kasi minsan meron tayong problema sa pride, lalo na pag matagal na tayo sa ministry. Amen ba? Bakit mo ako tinuturuan? Matagal na ako sa ministry. Di ba? Pero pagka titignan natin itong model ng washing your neighbor's feet, ma-address natin yan. Amen ba? Ayun, bilang pagtatapos, mga kapatid, wala naman itong mga pinag-usapan natin kung hindi natin to susundin. Amen ba? Ang gusto lang naman ng Panginoon sa atin, nung ginawa niya ito ay, gusto niya, gayahin natin ito, mga kapatid, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, bilang isang church na united, let us minister to our brothers and sisters na meron silang mga pangailangan or meron silang weakness. Di ba ganun nga ang goal natin? Kaya tayo nag-outreach kasi ina-identify natin ang kahinaan, ina-identify natin ang mga pagkukulang sa ating community. Amen ba? At yun yung ina-address natin, di ba? Katulad ng ginagawa ni na Robert, ni na Brother Marlon. Kailangan ng magtuturo dun sa paaralan, andyan sila, di ba? Kagaya ng ating mga music ministry. Kailangan ang magandang pag-aawit para makapagpuri tayo sa Panginoon. Every Saturday, nandito sila upang mag-ensayo. Di ba? Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, kapatid. Sa tagal na nating nag-uusap tungkol sa missional community, ano na ba ang nalagay ng Panginoon sa puso mo na pag-minister? Isipin natin to at ipag-pray natin. Amen? Okay, bilang pagtatapos, last page, ang kasalanan ng di pagkilos. Amen? Ayan na. Ito, naninermon na talaga ako. Sabi sa Santiago 4 verse 17, kaya nga ang sino mang nakakaalam sa paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Mga kapatid, marami na tayong narinig na salita ng Diyos. Marami nang naitanim na word sa puso natin kung ano talaga ang puso ng Panginoon sa lost. Amen ba? Hinihintay ng Panginoon ang pagkilos natin. Amen ba? At sinabi sa Santiago, ang hindi kumilos, bagkus nalaman mo ang mabuti, ay isang kasalanan. Amen ba? Hindi ko kayo tinatakot, binabasa ko lang yung sinabi ng salita ng Diyos. Tignan nyo, ang sino mang nakakaalam sa paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Okay? I want to invite you to stand up. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, Father, for your message for today. Dalangin ko, Panginoon, na naitanim nga, Panginoon, ang katuruan mo sa aming mga puso, Lord, at naintindihan namin. I pray, Lord, that you will give our brothers and sisters the grace, Lord, to wash each other's feet. I pray, Lord, that they will serve their neighbors like you served us, Panginoon. Kahit na ikaw ay yung pinakamataas sa lahat, Panginoon, pinili mong maging mababa upang kami ay maiangat. Father, I pray also, Lord, sa aming direction ng church na abutin ang mga communities. I pray, Lord, that i-encourage mo kami, Panginoon, at give us the strategy, Lord, na abutin ang lost, Father, para, Panginoon, makadagdag kami, Lord, sa
kingdom building. I pray, Lord, sa kalusugan ng bawat isa sa amin, sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming asawa, sa aming sambahayan, Lord, na ito ay maging maayos, Lord. At dito nga kami makakaramdam ng kapahingahan, Lord God. We just dedicate to you, Lord, the rest of this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Communion time po ngayon. It's the first month of December. Sister Meng. Praise God, palakpak